Are you scared? Mahinang tanong ni Jackson kay Adi sa tonong nang-aakit. Naroon sila sa silid ng condo unit ni Jackson. Kabado namang naroon si Adi na tila itong unang pagkakataon na gagawin niya ang bagay na ito. Don't be. I'll be gentle. Sabi ni Jackson at mas inilapit pa ang kanyang mukha sa inosenteng mukha ni Adi. Abot-abot naman ang kaba ni Adi. Hindi niya malaman ang nararamdaman niya. Patuloy din sa panginginig ang kanyang mga tuhod at kamay. Kinakabahan ako. Mahinang pag-amin ni Adi kay Jackson. Tumingin naman sandali si Jackson sa mukha ng dalaga. Is this your first time? Tanong niya. Nahihiya ring umamin si Adi na isa pa siyang birhen kaya nagsinungaling na lamang siya kay Jackson. Hindi. Nauutal niyang sabi. So walang rason para kabahan. You're mine now, Adi. Just close your eyes and feel my body. Marahang sabi ni Jackson at saka sinimulan nang ilapat ni Jackson ang kanyang mga labi sa inosente, malambot at mapalang labi ni Adi hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa kanila. Kinaumagahan ay nauna nang nagising si Adi upang maghanda ng agahan. Adi? Pagkamulat naman ni Jackson ay si Adi kaagad ang kanyang hinanap at napapulalas na lamang siya sa kanyang nakita sa may bedsheet. Blood? Shoot, she's a virgin. Anas ni Jackson sa kanyang sarili. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ason, ibenta na muna natin ang iba sa ating mga alagang hayop. Galit na galit ng may-ari ng kubo, baka mapaalis na tayo. Nanlulumong sabi ni Mang Gaston sa kanyang asawa na si Ason, ang mga magulang ni Adi. Tubong rumblon si Adi at sa bukid nakatira. Masasabing sadyang mahirap ang buhay doon, lalo pa kapag wala kayong sariling sakahan o palayan. Pag-aalaga ng hayop ang isa na rin sa kanilang ikinabubuhay. Ngunit unti-unti na ring nalalagas dahil sa malaki nilang pagkakautang na halos umabot na ng ₱250,000 na ginamit noong nagtapos si Adi ng senior high school. Nay, tayo may problema po ba? Nakisali na rin si Adi sa usapan nang marinig yung mga magulang na nag-uusap. Kagagaling lang sa eskwela ni Adi at nang makita siya ng ina ay kaagad na itong pinalapit sa kanila. Anak, Adi, nariyan ka na pala, halika rito. Wika ng kanyang ina. Ano hong problema? Nagtatakang tanong naman ni Adi. Nagkatinginan muna ang mag-asawa bago sabihin ang kanilang pinagdadaanan. Anak, pinapaalis na kasi tayo rito ni Aling Belen. Napakalaki ng pagkakautang natin sa kanya. Ilang buwan na tayo hindi nakakabayad. Nalulungkot na pagtatapat ng kanyang ina. Kumunat naman ang noo ni Adi sa pag-aalala. Hanggang kailan ho bang bibigay na palugit? Nag-aalalang tanong ni Adi sa kanyang ina. 1 linggo, anak. Kapag ibinayad namin ang kalahati sa ating mga alagang hayop, baka kulangin naman tayo sa pambayad ng tuition fee mo ngayong kolehiyo. Sabi naman ng kanyang ama na may iniinda na rin karamdaman. Ibibili pa natin ang gamot ang tatay mo. Pero huwag ka mag-alala, anak. Gagawa namin ang paraan ng tuition fee mo. Huwag ka na mag-iisip. Sinabi ko lang sa'yo para may ideya ka sa nangyayari sa pamilya natin. Hindi ka rin namin inuobliga na gumawa ng sarili mong paraan. Ang gusto lang namin ay mag-aral ka ng mabuti at yun lamang maipamamana namin sa'yo. Wika naman ni Ginang Ason. Tinitigan naman ni Adi ang kanyang mga magulang at saka sumagot. Nauunawaan ko po, Nay. Tayo magpagaling ho kayo. May awa ho ang Diyos at makakaraos din tayo. Sabi niya. Oo naman anak, pasensya na kayo't nakadagdag pa ako sa isipin ninyo. Basta, anak, mag-aaral ka lang na mabuti, ha? Wika naman ni Mang Gaston
na habag din sa kanyang sarili dahil wala man lang siya magawa ngayon para mairaos ang kanyang pamilya, lalo pat siya ang padre de pamilya. Nagsumunod na araw ay midterm exams na rin ni Adi. Hindi pa niya nababayaran ang utang nila noong prelims, kaya hindi na siya pinagbigyan ngayon na makakuha ng exam. Miss Agala, hindi na kita maaaring pakuhanin ng exam dahil hindi ka pabayad sa tuition mo. Buuin mo ng bayad ngayon dahil may utang ka pang natira nung nakaraan. Kailangan makabayad ka na kaagad dahil kapag nahuli ka ng nahuli ay lalo kang mas mahihirapan, sabi ng kanyang professor. Patuloy naman ang pagmamakaawa ni Adi. Hindi rin niya kasi alam kung saan pa sila kukuha ng ipambabayad. Puro promissory note na rin siya kaya hindi na siya payagan ng universidad na pinapasukan niya. Ma'am, baka naman po mapapakiusapan ko pa po kayo. Wala lang po talaga kami makukuhanan pa, ma'am. May sakit po ang tatay ko at pinapaalis na rin po kami sa kubo. Nakikiusap po ako kahit 1 linggo lang po. Pagmamakaawa ni Adi sa guro. Ngunit talagang ayaw niya ng pumayag at hindi na talaga kayang pakiusapan. Sorry, Miss Aguila, pero hindi na pumayag ang registrar. Pagawan mo na lang ng paraan sa mga magulang mo, sabi niya tsaka tinalikuran na si Adi. Nanlumo naman si Adi sa naging desisyon iyon ng eskwelahan. Kahit na may klase pa ay umalis na rin siya roon dahil ano pa nga bang saysay kung mananatili pa siya doon, ay hindi rin naman na siya pakukuhanin ng exam. Umuwi na lamang siya na may malungkot na mukha. Pero para hindi na mag-alala pa ang kanyang mga magulang, ay pilit na lang niyang itinago ang tunay niyang nararamdaman. Maagang nakauwi si Adi. Nadatnan niya ang kanyang ina na nagbibilad ng mga kamyas upang patuyuin kaya nilapitan niya ito. Nay, mano po? Bungad ni Adi sa ina. Kinuha na rin niya ang isang bilaon ng kamyas upang tulungan ang kanyang ina. Nay, gusto niyo po bang tulungan ko na lang kayo sa palengke? Malay niyo po mas makahako tayo ng mas maraming customer. Panimulang sabi ni Adi sa kanyang ina. Nagtaka naman ang kanyang ina sa sinabi ng anak. Nako anak, sa katunayan ay pinaalis na nga rin tayo roon sa pwesto natin. Kaya nga naghahanap ako ngayon ng pwedeng mapaglabhan o paglinisan ng bahay para kahit na papaano ay makatulong sa tuition fee mo. Paliwanag ng kanyang ina. Tila nga nagsunod-sunod ng pagsubok ngayon sa kanilang pamilya. At saka, teka nga, bakit mo naman nasabi yon? Hindi ba't nag-aaral ka? Diyan ka na lang mag-focus. Hayaan mo na ako sa responsibilidad na to. Pagtatakang dagdag naman ni Aling Ason sa kanyang anak. Huminga naman ng malalim si Adi at pilit na maging kalmado sa pagsagot. Ayaw niya kasing maramdaman ng kanyang ina na sobra siyang nanulumo sa nangyari. Dahil baka makadagdag lang siya sa pasanin at isipin ng kanyang mga magulang. Kasi nay, hindi ho ako nakatake ng exam ngayon. Hindi na raw ho pwede ang utang. Ang dami din hong kailangang bayaran, sabi ni Adi sa kanyang ina. Napahinto naman si Aling Ason sa kanyang ginagawa at napatingin sa kanyang anak. Talaga? Hindi na ba raw mapapakiusapan? Nag-aalalang tanong ni Aling Ason. Hindi na raw ho. Matipid na tagon naman ni Adi na abala pa rin sa ginagawa. Huminga naman ng malalim si Aling Ason at inalis ang tingin sa anak. Hayaan mo, ako nang bahala makipag-usap bukas, sabi ng kanyang ina. Kinontra naman kaagad ni Adi ang sinabi nito. Huwag na ho, Nay. Nakapag-desisyon na ho ako, matapang na sabi ni Adi. Nagsalubong ang 2 kilay ng ginang. Anong desisyon? Nagtataka niyang tanong sa anak. Saka ko na lang ho itutuloy ang kolehiyo. Baka ho, hindi pa to para sa akin, sabi niya. Tumayo na rin si Adi at nagtungo na sa loob ng bahay. Sinundan naman siya ni Aling Ason upang kumpirmahin ang kanyang narinig. Ano yung narinig ko, Adi? Hihinto ka sa pag-aaral? Muling tanong ni Aling Ason sa anak. Nang marinig naman niya ni Mang Gaston ay pilit naman niyang ibinabangon ang kanyang sarili. Tay, huwag na ho kayong bumangon at baka po lalong lumala ang sakit ninyo,
Sabi ni Adi at nilapitan ng kanyang ama. Ngunit nagpumilit pa rin na matanda upang kumprontahin ang kanyang anak. Hindi, gusto ko malaman. Titigil ka sa pag-aaral? Matalas na tanong ni Mang Gaston kay Adi. Oho, tay. Mahirap pong ipilit ang isang bagay kung hindi pa ho ito yung panahon ko. May mga mas mahahalaga pa pong bagay na dapat isaalang-alang kaysa sa pag-aaral ko. Iyon po muna ang pagtutuunan natin ng pansin. Matapang naman ang sagot ni Adi. Nauwi siya sa ganitong desisyon dahil sa nakikita niyang nahihirapan ang kanyang mga magulang. Kapag ibinenta nila ang kalahati sa kanilang mga alagang hayop para pambayad sa kanyang matrikula, ay hindi naman nila maibibili ng mga gamot ang kanyang ama. Dahil yung matitirang pambenta sa kanilang mga alagang hayop ay pandagdag sana pambayad sa kanilang bahay na inuupahan. Kaya wala talagang ibang pamimilian ngayon si Adi, kundi ang hihinto muna ang kanyang pag-aaral at isang tabi na muna ang kanyang mga pangarap. Hindi rin naman ito madali para sa kanya. Mahirap, pero kailangan niyang magsakripisyo dahil ang pinag-uusapan ay kalusugan ng kanyang amang si Mang Gaston. Ngunit talagang matinding paninindigan ni Mang Gaston. Bumaling ang kanyang tingin sa kanyang asawa at saka sumagot. Hindi ako napayag, Ason. Ihinto mo na ang pagbili sa akin ng gamot. Unahin mong matrikula nitong si Adi. Huwag niyo na ako intindihin. Mas mahalaga na makapagtapos ka ng pag-aaral. Sabi niya kay Ginang Ason. Kalmado namang lumapit si Adi sa kanyang ama. Alam niyang nagigilty ngayon ang kanyang ama dahil sa kanyang desisyon. At yun ang kailangan niyang ipaunawa rito na ayos lang sa kanyang lahat. Tay, sa sitwasyon ngayon mas mahalaga ang kalusugan ninyo. Lalo pa ngayon na pinaalis na si nanay sa pwesto sa palengke. Wala na ho tayong mapagkukunan, tay. Hayaan niyo ako na pakinabangan niyo muna ako ngayon. Marami pa naman ang pagkakataon para bumalik ako sa pag-aaral. Pero kayo, iisa lang po ang buhay ninyo. At hindi ko hahayaan na tumunganga lang dito na parang walang silbi. Habang pinapanood kayo ni nanay na nagkakandakubana sa pagkayod at mabaliw sa kakahanap ng madidilihensyahan. Sa pagkakataong to, tay, hayaan niyo muna ako makatulong sa inyo. Kailangan po talagang magsakripisyo para makausad tayo. Hayaan niyo ho, kapag nakaipon ako, ay babalik talaga ako sa pag-aaral. Pangako ko ho yan. Pangako niya sa kanyang ama. Nangingilid na ang mga luha ni Adi ngunit kailangan niyang pigilan para hindi panghinaan ng loob ang kanyang ama. Sa isang iglap naman ay unti-unti na rin kumakalma si Mang Gaston. Unti-unti niyang nauunawaan ang sitwasyon na hindi dapat pagsabay-sabayin ang lahat. Kung siya lang naman kasi ang masusunod sa pagkakataong to, ay hindi niya talaga hahayaang huminto sa pag-aaral si Adi. Kaso nga lang, ay sumabay ang kanyang sakit sa baga na nangangailangan din ng pangmatagalang gamutan. Kaya wala na rin siya magawa kundi pahintulutan ang naging desisyon ng kanyang anak na si Adi. Alam mong sobrang tutulak ko riyan sa desisyon mo, Adi. Pero kung yan na talaga ang gusto mong gawin at wala na makakapagpabago ng isip mo, sige, pinapayagan kita. Kahit masakit sa aking kalooban na ako mismong padre di pamilya ang walang magawa. Maluha-luha namang sabi ni Mang Gaston sa kanyang anak. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, tay. Wala naman ho kayong kasalanan sa nangyayari. Ang tanging naging kasalanan niyo lang naman ho ay ang labis na kasipagan ninyo. Kayo ni nanay. Kaya magpahinga na lamang ho kayo para makabawi ng lakas at hayaan niyo hong ako naman ang kumayod at gumawa ng paraan. Sa sinabi iyon ni Adi ay palihim na humanga ang kanyang mga magulang sa kanya. Na nagpalaki sila ng anak na may malasakit at marunong tumulong sa pamilya. Salat man siya sa buhay ngunit sa magandang asal at mabuting anak ay umaapaw sila sa biyaya. Kaya labis ang pasasalamat nila sa Panginoon na si Adi ang napili niyang anghel na ibigay sa kanila. Kung gano'n ay maraming salamat sa pag-aalala mo, anak. Basta kapag hindi kaya ay pwedeng tumigil, anak, ha? Huwag sasagarin ang sarili para lamang sa salapi. Sabi naman ni Mang Gaston kay Adi at saka niyakap na rin niya ito ng mahigpit. Opo, tay. Basta kayo po magpalakas ng katawan. Kayo rin po, nay.
Ako na pong bahala sa inyo. Nakangiting sabi ni Adi. Nang sumunod na araw ay masaya namang umuwi si Adi sa kanila at may kasama pang isang kaibigan na naging kaklase niya noong high school. Nay, Tay, si Celine po yung kaibigan ko. May inaalok po siya sa akin sa Maynila na trabaho. May pabahay na rin daw po at pakain. Tapos walking distance lang daw po ang papasukan kaya wala po akong gagastasin doon ni sentimo. Masayang sabi ni Adi sa kanyang mga magulang. Pinatuloy sila ng ginang at saka pinaupo sa may kahoy na upuan. Talaga? Ano namang trabaho, anak? Tanong ni Ginang Ason. Sa opisina ho, Aling Ason. Mabait hong magiging boss namin dahil kaibigan ho ni Inay ang may-ari ng aming pagtatrabahuhan. Sumagot naman si Celine. Lumuwag naman ang ngiti sa labi ng ginang, ganun din ang Mang Gaston na nakikinig mula sa kanyang hinihigaan. Abay maganda yon at kakilala niyo na pala magiging amo ninyo. Ay ligtas ba kayo doon? Marami ba kayo makakasama? Sunod-sunod na tanong ni Aling Ason sa dalawa. Sa ngayon po kami na muna ang dalawa nitong si Adi dahil nagsisimula pa lang din po ang negosyong yon ng kaibigan ni Inay. At saka nakarating na po ako doon ng isang beses kaya masisiguro ko po sa inyo na ligtas po doon. Tugon naman ni Celine. Ay siya, kung gano'n ay kung ayos kay Adi ay ayos na rin sa amin, 'di ba mahal? Sabi ni Aling Ason at saka bumaling ang tingin sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay nagtanong na rin si Mang Gaston upang siguruhin na gusto talaga iyon ni Adi. Gusto mo ba, Adi? Tanong ni Mang Gaston. Oho, Tay. Wala naman pong masama kung susubukan ko, 'di ba? At isa pa tuturuan naman daw po kami doon at marunong naman po ako sa computer kaya sa pakiwari ko ho, madali ko namang matututunan ng trabaho. Paliwanag naman ni Adi. Sa tingin din naman nila hindi na mahihirapan ang kanilang anak dahil may pabahay naman na daw at pakain. Isa pa'y matalinong bata si Adi. Kaya alam nilang mabilis matututunan ng kanilang anak ang trabaho na naghihintay sa kanila roon sa Maynila. Kailan ba raw ang luwas ninyo para mapaghandaan namin ang nanay mong pamasahe mo at allowance man lang? Tanong naman ng kanyang ama. Sa Makalwa ho, Tay. Kahit ho pamasahe na lang, Tay. Bago ko ibalik sa katapusan sa unang sweldo namin. Sagot naman ni Adi. Sige. Kahit hindi na. Gamitin mo lang muna doon ang perang sasahurin mo. Saka na kami kapag nakaipon ka na. Sabi naman ng kanyang ama. Sa kabilang banda ay dumating ng araw ng pag-alis ni na Adi at Celine. Nangingiyak-ngiyak pa si Aling Ason na humarap sa kanyang anak at nagpaalam. Adi, mag-iingat ka ron ha. Hetong pera. Maliit na halaga lang yan. Kapag nangailangan ka pa, tumawag ka lang sa amin ha. Pagbutihin mo ang trabaho. Sabi ng ginang. Nagmano na rin si Adi sa mga magulang at lumapit sa mga ito. Opo, Nay. Tay, maraming salamat po. Pinapangako ko po kapag nakaipon na po ako, babalik na po ako rito at ipatatayo ko na lamang po kayo ng negosyo. Nakangiting sabi naman ni Adi sa mga magulang. Salamat anak sa sakripisyo mo. Lagi mong baunin ang mga payo namin ng iyong ama, ha? At lagi kang tatawag sa amin para alam namin ang kalagayan mo doon. Mag-iingat ka palagi. Wika naman ni Aling Ason. Opo, tatandaan ko po palagi. Mauna na po kami at baka mahuli pa po kami sa susunod na biyahe ng bus. Alis na po ako, Nay. Tay, sabi ni Adi at nagpana sa kanyang mga magulang. Sige, mag-iingat kayo. Sabay naman nilang sabi. Ito ang unang pagkakataon na mawawalay si Adi sa kanyang mga magulang. Mahaba-haba rin ang kanilang biyahe at talagang hindi sanay si Adi na mapag-isa. Ngunit dala ng responsibilidad ay kailangan niya ng magpakatatag ngayon at mas lakasan ang loob dahil wala namang mangyayari sa kanilang buhay kung habang buhay na lamang siyang matatakot. Ilang oras din ang naging biyahe nang marating na nila ang syudad ng Maynila. Namangha si Adi sa laki at lawak ng lugar. Maraming matataas na gusali at talagang mas matao rito kesa sa probinsya.
Ngunit hindi pa rin niya ipagpapalit ang sariwang hangin doon sa kanila at tahimik na kapaligiran na tanging tilaok lamang ng manok at huni ng mga ibon ang maririnig. Sa isip niya ay nandito na nga ang tunay na buhay, ang tunay na laban ng buhay. Kailangan niyang maging matapang dahil wala naman siyang ibang matatakbuhan at kakampi sa puntong ito ng buhay niya, kundi ang kanyang sarili lamang. Ngayon ka lang ba nakarating dito sa Maynila? Tanong ni Celine kay Adi. Kabababa lamang nila ng bus at kailangan naman nila ngayon magtungo sa pila ng jeep para doon sumakay patungo sa address na pagtatrabahuhan nila. Panay pa rin ang tingin ni Adi sa buong paligid. Hindi niya maitago ang kanyang pagkamangha. Oo wala naman kasi akong dahilan noon para pumunta rito. Napakalaki nga pala talaga ng Maynila, no? Ang daming tao, ang dami pang mga building, nakakalulang tingnan. Namamanghang sabi ni Adi kay Celine. Ilang sandali pa ay niyaya na rin siya ni Celine sa may sakayan ng jeep. Ganun ba? Tara doon, kailangan pa nating sumakay ng isang jeep. Sabi ni Celine at kaagad na rin tumugon si Adi. Okay, sige, sabi niya. May halos kalahating oras din ang binahe nila. Mabuti na nga lang at nakarating na roon si Celine kaya hindi na rin nila naging problema pang pasikot-sikot kaya mabilis lang silang nakarating sa address na ibinigay ng kanilang pagtatrabahuhan. Pagkarating nila doon ay sakto na kanina pa sila hinihintay ni Aling Zenny, yung magiging ama sana nila. Pinaupo na muna nila si Adi doon sa may sala at saka si Celine na muna ang kinausap ng ginang. Nako Celine, ikaw nang bahalang magpaliwanag dyan sa kaibigan mo. Nagkataon lang na sobrang nangyari kaya hindi na muna namin mabubuksan tong opisina. Kung gusto niya ay bumalik na lang muna ulit siya sa probinsya at saka na lang ulit ako tatawag kapag wala ng problema, ha? Hindi ko rin naman siya mapapatira dito dahil sasaraduhan ko na yan at babalik na muna kami sa Davao. Pero ngayong gabi ay pwede pa kayong magtigil dito muna sa bahay dahil wala naman kayong ibang mapupuntahan. Pero bukas ng umaga ay kailangan makapagdesisyon na rin kayo. Maiwan ko na muna kayo dyan at may aasikasuhin lamang ako. Paliwanag naman ni Aling Zenny kay Celine. Bigla namang nanlumo si Celine dahil sa sinabing iyon ng ginang. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Adi na hindi na matutuloy ang kanilang trabahong ito. Malaki pa man din ang nagastos nilang pamasahe kaya talagang naaawa siya kay Adi. Palibhasa nga ay matalik na kaibigan ng nanay ni Celine si Aling Zenny ay hindi ito pinagastos pa sa pamasahe kung kaya't si Adi talaga ang kanyang inaalala. Batid niya na hikahos din ang mga ito at ginawan lang din ang paraan ng kanyang ipapamasahe. Tapos pagdating dito ay wala naman palang naghihintay na trabaho para sa kanila. Kumuha na muna ng tiyempo si Celine bago iyon sabihin kay Adi. Niwala pa nga silang kain dahil maaga silang umalis. Maya-maya pa ay lakas loob nang lumapit si Celine kay Adi. Adi, may sasabihin ako sa'yo. Lakas loob na sabi ni Celine sa kaibigang si Adi. Napakunot naman ang noon ni Adi na tumingin sa kanyang kaibigan. May problema ba, Celine? Nagtatakang tanong naman ni Adi kay Celine. Tinabihan na rin niya si Adi sa upuan na kinauupuan nito. Oo Kinausap ako ni Ate Zenny. Yung may-ari nitong opisina. Nagkaroon daw sila ng malaking problema Kaya hindi nila matutuloy itong negosyo nila. Pagtatapat ni Celine. Bumagsak naman ang balikat ni Adi at ang pumasok kaagad sa utak niya ay ang kanyang mga magulang. Sa laki ng nagastos sa mga ito, hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanila. Naku, paano yun? Paano tayo? Bakas naman ang labis sa pag-aalala sa reaksyon ng mukha ni Adi. Ang sabi niya sa akin, bumalik na raw ulit tayo sa probinsya. Kasi wala rin naman tayong gagawin dito. Dahil itong bahay ay ipapasarado na rin niya dahil babalik na muna sila sa Davao. Pero hanggang ngayong gabi pwede daw tayong tumuloy muna dito pansamantala. Pero bukas ng umaga, kailangan na rin nating umalis. Ikaw, anong desisyon mo? Sabi ni Celine. Umiwas naman ang tingin si Adi at saka nag-isip. Sa isip niya, kung babalik siya, wala ring mangyayari sa kanila doon at ganitong buhay pa rin ang maghihintay sa kanya. Kung mananatili siya rito,
Pwede pa naman siyang maghanap ng ibang matatrabaho para naman hindi sayang ang ipinunta niya rito. Ikaw, ano bang plano mo? Nauutal na tanong ni Ate kay Celine. Baka doon na muna ako sa Alabang tutuloy sa tiyahin ko. Tutulong na lang ako sa grocery store nila. Ayoko namang umuwi dahil ganito rin namang buhay ang dadatan ko doon. Mas malala pa dito. Kaya doon na lang muna ako sa Alabang. Hindi naman kita maisasama doon at mahirap din ang buhay doon ng mga tiyahin ko. Mabunga nga pa. Malungkot na sagot naman ni Celine. Nauunawaan naman niya ang kaibigan at wala naman siyang sinisisi sa nangyari. Hindi rin naman ito kagustuhan ni Celine kaya katulad niya ay kailangan na rin niyang magdesisyon ng kanya. Gusto ko sana umuwi. Pero kapag umuwi ako, ganun pa rin ang buhay namin. Mas mahirap. Wala lalong oportunidad. Sobrang limitado lang mangarap. Kaya maghahanap na lang ako ng pwedeng matrabaho dito. Aaminin ko na lang kina nanay ang totoo para hindi na sila mag-alala pa. Maaga pa naman. Maghahanap na lang muna ako riyan sa tabi-tabi ng pwedeng ma-applyan. Kahit servidora, ayos lang. Sagot niya sa kaibigan. Sigurado ka ba? Pasensya ka na talaga ha. Kahit ako hindi ko rin inaasahan ang pagbabago ng planning na to ni Ate Zenny. Pasensya ka na talaga ha. Naistorbo tuloy kita. Paulit-ulit na paumanhin ni Celine kay Adi. Ayos lang yon, nandito na tayo eh. At least, inamin mo ang totoo. Sige, lalabas lang ako sandali at maghahanap lang ako ng maa-applyan. Nakangiting sagot naman ni Adi. Dahil tama naman siya. Nangyari na ang nangyari. Wala namang may kagustuhan nun. At wala na rin sila magagawa kundi magpatuloy at tanggapin na lamang ang mga pangyayari. Ang tanging magagawa na lamang din ngayon ni Adi ay ang maging positibo sa buhay at ituring na lamang na isang leksyon ang nangyari. Gusto mo bang samahan kita? Baka kasi hindi ka sanay dito eh, maligaw ka pa. Alok naman sa kanya ni Celine. Tumango na rin si Adi at sumagot. Okay, sige, salamat. Aniya. Lampas na ng 12:00 noon ng tanghali nang naisipan nilang lumabas. Iniwan na muna nila ang kanilang mga gamit doon sa bahay at saka umalis. Sa paglalakad nila, ilang kilometro din ang layo mula doon sa bahay na tinutuluyan nila ay umagaw sa kanilang atensyon ang isang piraso ng papel na nakapaskil sa may maliit na restaurant. Adi, tingnan mo oh. Hiring sila ng waitress. Turo ni Celine. Nilapitan nila ito kaagad. Sakto at dala rin ni Adi ang kanyang resume at ilang mga requirements para kung sakali na bakante pa ay ma-interview na rin siya ng may-ari. Oo nga no, tara sa loob. Yaya naman ni Adi kay Celine at pumasok na nga sila sa loob. May mangilan-ngilang customer ang nasa loob. Lumapit naman sila sa may counter at doon sa may cashier nagtanong. Hello po, good afternoon po. Tungkol po doon sa nakapaskil na hiring sa labas, bakante pa po kaya? Malumanay na tanong ni Adi sa cashier. Yun bang opening ng waitress? Kayo bang dalawa? Isa na lang kasing kailangan namin eh. Sabi naman ng cashier. Umiling naman kaagad si Celine. Hindi po. Siya lang po mag-a-apply. Turo niya kay Adi. Sige. Kunin ko lang ang resume mo ha. Tamang-tama, nandito na ang boss namin para ma-interview ka na niya. Uwi ka ng cashier. Ikinatuwa naman ito ni Adi na tila. Dinig niya ng kaagad ng Panginoon ang dasal niya kani-kanina lamang. Inabot niya na ang kanyang resume at pinaghintay na lamang sila doon sa may bakanting upuan sa may dining. Ayun, sige po, maraming salamat po, sabi ni Adi. Sobrang kailangan kasi namin ngayon eh. Tamang-tamang apply mo. Kapag okay ka kay boss, makakapagsimula ka na bukas. Pahabol naman ang cashier. Talaga po? Naku, mabuti naman po kung ganon. Kailangan ko po ng trabaho ngayon. Uwi ka naman ni Adi. Matapos ang ilang oras sa paghihintay doon ay na-interview na rin si Adi at sa kabutihang palad ay natanggap naman kaagad siya. Naging basihan din kasi ang angkin nitong ganda na talagang pantawag ng customer. Labis naman ang galak niya na makauwi. Mabilis niya itong ibinalita sa kanyang mga magulang kaya tinawagan niya na kaagad ang mga ito. Hello, Nay? Nay,
Kamusta na po kayo na tatay? Bungad ni Adi sa kanyang ina nang sagutin nito kaagad ang kanyang tawag. Sabik na sabik naman ang kanyang ina na marinig muli ang boses ng kanyang anak na si Adi. Ni-loudspeaker pa nga niya ito para marinig rin ng kanyang mister na si Mang Gaston. Eto anak, ayos naman kami ng tatay mo. Ikaw, kamusta ka dyan? Kamusta ang trabaho mo? Malamig ba sa opisina mo? Nagsimula na ba kayo? Kwentahan mo naman kami anak. Eto ang tatay mo nakikinig din. Sunod-sunod na tanong ni Aling Ason sa kanyang anak na si Adi. Sa sandaling yon ay bigla namang humina ang boses ni Adi at saka biglang nalungkot. Dahil ramdam niya ang kasabikan ng kanyang mga magulang sa magiging trabaho niya, ngunit hindi na pala ito yung katulad ng kanilang inaasahan. Nay, Tay, kaya nga po ako napatawag dahil may ipapaalam po ako sa inyo. Malumanay niyang sabi sa kanyang mga magulang. Bigla namang kinabahan ng mag-asawa sa maaaring sasabihin ng kanilang anak. Ano yun anak? Parang malungkot ang boses mo ha? Nauutal na tanong naman ni Ginang Ason. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Adi at sinabi niya na sa mga ito ang totoo. Ayaw rin naman niyang umasa pang mga ito kaya hindi niya na ito itinago at nagsinungaling pa. Kasi po, hindi na po matutuloy ang trabaho ko rito sa opisina. Pagtatapat ni Adi. Nagkatingin na naman ang mag-asawa na nasa kabilang linya. Ha? Bakit daw? Anong nangyari? Tanong naman ng kanyang ama. Kinausap po kanina ni Ate Zenny yung may-ari ng pinagtatrabahuhan sana namin ni Celine. Tinapat niya po kami na may kinakaharap daw po silang matinding problema ngayon kaya hindi na raw po matutuloy ang trabaho na inaalok niya sa amin. Paliwanag ni Adi sa kanyang mga magulang. Ha? Abay, paano kayo riyan? Sana'y sinabi niya ng mas maaga para hindi na sayang ang pamasahe ninyo. Ang labo pala niyang kausap. Dismayadong sabi naman ni Mang Gaston. Inaasahan na rin naman ni Adi ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang, kaya nga naghanap na siya kanina ng maaaring ipalit na trabaho. At sa kabutihang palad naman ay pinakinggan naman kaagad ng Panginoon ang kanyang dasal. Paano na kayo ngayon? Saan kayo natigil ngayon? Nag-aalalang tanong ni Mang Gaston sa anak na si Adi. Dito pa rin po, Nay. Pinayagan niyo po kami ni Celine na dito muna magpalipas ng gabi. Pero bukas ng umaga, ay kailangan na rin naming umalis at humanap ng iba. Umihingi nga po siya ng pasensya sa amin. Sa katunayan po, inabutan niyo po kami ni Celine ng pamasahe pabalik. Kahit man lang daw po doon ay makabawi siya sa istorbo na idinulot niya sa aming dalawa. Pagkwento naman ni Adi. Bigla namang nangambang mag-asawa sa kalagayan ng kanilang anak. Kaya naisip nila na pauwi na lamang si Adi at doon na lamang sa probinsya maghanap ng trabaho. At least doon ay magkakasama sila. Ay kung gano'n ay umuwi ka na nga rito anak. Dito ka na lang maghanap ng trabaho para mas malapit ka na rin sa amin. Sabi ni Aling Ason. Kaagad namang sumagot si Adi. Nay, napagpasyahan ko na ho na hindi na muna ako uuwi. Matapang niyang sabi. Aba, bakit naman? Wala naman tayong kamag-anak riyan na maaari mong tuluyan. Umuwi ka na lang. Sabi naman ni Mang Gaston. Kanina ho nung nalaman namin ni Celine na hindi matutuloy ang trabaho namin, naisipan po namin gumala sa paligid at nagbabaka sakali na makahanap kami ng pwedeng pasukang trabaho. At sa kabutihang palad po ay nakahanap po kami bilang waitress sa isang restaurant. Na-interview na rin po ako, tanggap na po ako. Magsisimula na ho ako bukas. Masayang kwento naman ni Celine. Kahit mababa lang ang sweldo ay ayos na rin sa kanya kesa wala. Mas okay na rin yon dahil sabi naman sa kanya kapag magandang performance ay mabilis namang tumaas ang sahod kaya pinatos na rin niya. Saan ka tutuloy niyan? Si Celine kasama mo rin ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Hindi po Sa Alabang na po siya tutuloy doon sa tiyahin niya. Sagot naman ni Adi. Abay, sino makakasama mo? Anak, parang ayaw ko. Mag-isa ka lang dyan sa Maynila. Umuwi ka na lang kaya. Nairaraos naman natin ang buhay ng magkakasama.
Dagdag pa ni Aling Ason. Sa pagkakataong yon, ay ipinaliwanag na rin ni Adi ang kanyang tunay na dahilan kung bakit mas pinili muna niyang manatili roon kahit na mag-isa. Hindi naman niya kasi basta pinasok yung trabaho. Inisip na rin niya yung mga posibleng mangyari kung titiklop kaagad siya at susuko sa isang pagsubok lamang. Nay, kapag bumalik ako riyan, ganun pa rin po ang buhay. At least dito ay may trabaho na ako. Sasahod na ako sa katapusan. At kung iniisip niyo naman ang aking tutuluyan, ay doon ako tutuloy sa bed space na tinutuluyan ng mga katrabaho ko. Mura lang naman po ang bayad. Huwag niyo po akong alalahanin na mababait ang mga kasama ko. Bukas na bukas tatawag ako sa inyo. Video call pa para makita niyo ang titirhan ko at ang pagtatrabahuhan ko para hindi na kayo mag-alala pa. Basta kayo po ang laging mag-iingat dyan. Huwag niyo na po akong isipin, makakaraos din ho tayo. Paliwanag naman ni Adi sa kanyang mga magulang. At sa sinabing iyon ni Adi, ay tila nabunutan naman sila ng tinik dahil ang iniisip lang naman nila ay ang kanilang anak na takot ding mag-isa, maging ang pagtawid nga sa daan ay kinakatakutan pa. Pero sa sagot na iyon ni Adi ay nasabi na lamang nila sa sarili nila na malaki na nga ang kanilang anak. May sarili ng pag-iisip, desisyon at paninindigan. Marunong tayuan ang sariling responsibilidad. Kaya kung ito ang desisyon ni Adi ay susuportahan na lang nila dahil lahat naman ay ginagawa ng kanilang anak para sa ikabubuti at ikauunlad ng kanilang pamilya. Maraming salamat anak ha. Napalayo ka tuloy para magsakripisyo. Pasensya ka na. Basta, kapag nakaipon ka kahit maliit, bumalik ka na rito ha. Ipagdadasal ka namin lagi ng tatay mo. Naluluhang sabi naman ni Aling Ason. Maging si Mang Gaston ay naiiyak na rin sa kanyang tabi. Opo, Nay. Iyan po ang kailangan ko ngayon. Ang prayers ninyo. Maraming salamat po, Nay, Tay. Sabi niya sa kanyang mga magulang. Oh, siya, sige anak. Magpahinga ka na. At alam kong pagod ka maghapon. Magdadasal ka muna, ha? Mahal na mahal ka namin, anak. Sabi ni Aling Ason na tumugon na rin ang kanyang anak. Mahal ko rin po kayo. Matulog na rin po kayo at magpahinga. Sabi niya. Kinaumagahan ay maaga na ring nagising si Adi. Tulog pa si Celine nung umalis siya. Bago naman ito natulog nung isang gabi ay nagsabi na siya sa kanyang kaibigan na maaga na nga siyang aalis para lumipat na rin doon sa bed spacer na kanyang titirhan at para hindi na rin malate sa kanyang unang araw sa trabaho. Wala pang ang ibang empleyado ay naroon na si Adi. Good morning po. Nakangiting bati ni Adi sa kanyang supervisor. Good morning din, Adi. Halika, ibibriefing kita sa mga gagawin mo. Nakangiti namang sagot nito. Sige po, tugon ni Adi. Nang ma-discuss lahat kay Adi ang mga gagawin ay buwan naman nang may mga customer na sila kaagad. Oh, hayan, may customer na. Hetong menu, salubungin mo na sila. Utos sa kanya ng kanyang supervisor at kaagad naman itong sumunod, dala-dala ang mga menu. Sige po. Sabi ni Adi at sinalubong na nga niya ng may ngiti sa mga labi ang 4 na kalalakihang pumasok sa pinto ng resto. Good morning po, sir. Table for how many po? Tanong niya. Tumugon naman ang isa rito na tila napako ng tingin sa kanya. Si Jackson. 4? Tugon ni Jackson. Nang masamahan na ni Adi ang mga lalaking yon sa kanilang table, ay kaagad na siyang tinanong ni Jackson. Bago ka, miss? Tanong ni Jackson. Hindi naman makatingin sa kanya ng diretso si Adi dahil nahihiya siya sa mga ito. Opo. Nauutal na sagot ni Adi. Inabot na rin niya ang menu sa mga ito. Ito po ang menu, sabi niya. Habang ang ibang mga lalaki na mimili na ng o-orderin, ay tila nahuli naman ni Adi ang atensyon ni Jackson na hindi na nawala sa kanyang sistema. Taga rito ka? I mean sa Manila? Usisa ni Jackson. Ay hindi po, taga Romblon po ako. Sagot naman ni Adi. Palibhasa ngay regular customer na rin dito si Jackson kaya kapag may bago, lalo pat maganda ay pansin na pansin nila.
Ang gaganda pala talaga ng mga taga-Romblon, ano? Nakangising sabi ni Jackson at tila nambobola pa. Siniko naman siya ni Lee. Bro, mukhang type mo si ate ah. Ate, single ka ba raw? Sabat niya at saka tinukso-tukso pa si Jackson. Dahil hindi naman sanay si Addie sa ganitong klaseng konversasyon, ay hindi na lamang niya ito sinagot at pinansin. Sige po, kukunin ko na po yung order ninyo. At ito na lamang ang nasabi ni Addie. Patuloy naman sa panunukso ang mga lalaking yon. Nako, mukhang taken na si ate, hindi ako sinagot. Pang-aasar pa nila. Dahil ramdam na ni Jackson na hindi na komportable si Addie, ay siya na lamang ang umorder. Ramdam niya kasing nanginginig na ang kamay ni Addie habang nagsusulat kaya siya na mismong huminto sa kalokohan ng kanyang mga kasama. Baliw. 4 na frap na lang at chicken wings. Yung 4 flavors na lang? Thank you. Maginoong sagot naman ni Jackson. Pagkasulat ni Addie ng order ay nagpaalam na rin ito sa kanila. Okay po, thank you po. Pahintay na lang po ng order ninyo. Sabi niya. Nang makatalikod na si Addie ay hindi na rin napigilan pa ni Jackson na purihin ang babae. Ang ganda niya, no? Ang inosente ng mukha. Sabi niya sa mga kaibigan. Nako, mukhang tinamaan ka na nga ah. Sabi naman ni Ralph. Sa pagkakataong ito ay nakaisip naman ng kalokohan si Lee. Parang gusto ko makipagpustahan. Sabi niya na may nakakalokong ngisi. Oo nga, game. Sinigundahan naman ito ni Ralph at Jay. Kapag napasagot mo yung prom din na yan, 100,000 ka sa akin. Sabi ni Jay. Bet ko 100,000 din. Bet naman ni Lee. Go for 100,000. Hamon naman ni Ralph. Ngumisi naman si Jackson at saka sumagot. Yun lang ba? Para namang ang hina ng tingin niyo sa akin. Watch and learn. Sabi niya sa mga kaibigan. Palibhasa, ay kilala si Jackson bilang batikan at matinik sa mga babae, kaya mabilis niyang makuha ang mga ito. Pero sa mga susunod na pangyayari ay hindi niya inaasahang siya na pala ang tuluyang mahuhulog sa dalaga. Nang madala na ni Addie ang kanilang mga order ay doon na nagsimula si Jackson humirit ang tanong. Addie, may lakad ka ba after work? Tanong ni Jackson habang ang tatlong mokong ay tahimik lamang na nakikinig at kumakain. Nagtaka naman si Addie. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya kay Jackson. Ibinaba naman ni Jackson ang kanyang tingin sa dibdib ni Addie kung saan nadikit ang kanyang name tag at nang sundan ni Addie ang tingin na iyon ay doon niya napagtantong may suot nga pala siyang name tag at doon ay nakita ni Jackson ang pangalan niya. Oo nga pala. Sorry. Hindi po kasi ako mahilig gumala kaya bahay lang ako. Sagot naman ni Addie. Ngumisi naman si Jackson at saka muling nagtanong. Mukhang first time mo lang sa Maynila, no? Tanong niya. Ipinatong na rin ni Addie ang natitira nilang order sa kanilang mesa. Opo, ito na pong order ninyong frap. Sabi niya. Habang binababa ni Addie ang mga orders ay nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Iyon ba namang bawat kilos mo ay sa'yo nakatingin ang 4 na naggagapuhang mga lalaking to? Kaya gano'n na lamang talaga kakaba si Addie. Easy lang. Mabait kami. Huwag kang mag-aalala. Suki na kami rito. Sabi naman ni Jackson na sinusubukang pakalmahin ng babae. Pagkababa ng mga order ay muling nagtanong si Addie. Ni hindi na nga niya sinasagot ang ibang sinasabi ng mga ito na hindi related sa kanilang order. Bagos ay pinapalampas na lamang niya. Ganun po ba? Ayos na po bang order ninyo? May kulang pa po ba? Tanong niya sa mga ito. Muli namang umisi si Jackson. Oo, may kulang pa. Nakangisi niyang sagot. Nagtaka naman si Addie at muli niyang tinignan ng order slip at inisa-isang order. Kompleto naman ang mga ito at wala nang kulang. Ano po? Nagtatakang tanong ni Addie. Yung number mo. Pwede ko bang makuha ang number mo? Seryosong sabi ni Jackson. Napairap naman si Addie at saka nagbuntong hininga. Hindi po kasi kami pwedeng magbigay basta-basta ng tungkol sa personal namin.
Sige po, tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan pa po kayo. Mataray niyang sabi. Okay, thank you. Nakangiting sagot naman ni Jackson na animoy nang aasar pa. Pagkatalikod ni Addie ay muling kinantsawan ni na Ralph si Jackson. Nako, mukhang mahihirapan ka sa isang yan sabi nila. Nakatitig pa rin si Jackson sa kinatatayuan ng babae na kasalukuyang ilang na rin sa kanyang mga titig. She's different. Mahinang sabi ni Jackson sa kanyang sarili. Tila nga na love at first sight ang lalaki. Maging ang kasunduan nilang pustahan ng mga kaibigan ay hindi na pinagpatuloy pa ni Jackson at binaliwala na lamang dahil para sa kanya ay hindi dapat tinatrato ng ganito ang isang inosenteng babaeng katulad ni Addie. Loko-loko pagdating sa babae si Jackson. Pero nang makita niya si Addie ay tila nga biglang nagbagong pananaw niya sa buhay. Ganon kabilis, ganon kadali. Dahil kapag puso ng kumilos, ang inakala mong imposible ay nagiging posible. Sa kabilang banday, gabi na nang makapag-out sa trabaho si Addie. Walking distance lang naman ang bed spacer na tinutuluyan niya kaya kahit gabihin pa ay ayos lang sa kanya. Pauwi na sana siya nang mapahinto siya nang tawagin siya ng isang pamilyar na boses na nagmumula sa may parking. Addie! Si Jackson. Matyaga niyang hinintay talaga ang pag-out ng dalaga. Ikaw ulit? Hinihintay mo talaga ako? Nagtatakang tanong naman ni Addie. Lumapit na rin sa kanya si Jackson. Of course, hindi ka pwede sa loob Baka sakali dito sa labas. Pwede na? Tanong niya sa babae. Pero hindi talaga papatinag sa kanya ang dalaga. Palibhasa ay hindi pa magkakanobyo, kaya medyo may pagkasuplada siya pagdating sa mga lalaki. May mga manliligaw naman siya sa probinsya, pero talagang ayaw pa niyang magkanobyo. Sorry pero hindi po ako interesado, mataray niyang sabi. Tatalikod na sana siya at aalis nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kasalukuyang tumatawag ang kanyang nanay Ason. Hello po, Nay? Bakit po? Tanong ni Addie na punong-puno ng pag-aalala. Anak, pinapaalis na kami dito ng tatay mo sa kubo. Ayaw pa niyang ipaalam sa'yo at baka raw mag-isip ka pa riyan. Pero, kailangan mo ring malaman anak ang nangyayari sa amin dito. Naghahanap pa ako ng maaari naming tuluyan ng tatay mo. Iniwan ko na muna siya sa kubo dahil maya-maya pa darating na yung may-ari. Naiiyak na ibinalita ng kanyang ina. Lalo namang nag-alala si Addie. Sa oras na to ay wala naman siyang mahihiraman o madedilihensyahan ng pera dahil wala pa naman siyang ibang ka-close dito. Ang inaalala niya ay ang kanyang amang may sakit. Wala naman silang ibang matitirhan lalo pa't gabi na. Tapos may sakit pa ang kanyang ama. Hindi na malaman pa ni Addie ang gagawin. Saan po kayo titira, Nay? Hindi po ba mapapakiusapan hanggang bukas? Pag-aalalang tanong naman ni Addie sa kanyang ina. Ayaw na anak Ginagawa ko ng lahat ng pagmamakaawa pero ayaw na talaga. Sinabi naman ng kanyang ina. Nag-isip sandali si Addie at saka sumagot. Sige po, Nay. Gagawan ko po ng paraan ngayon. Sabi niya. Hindi mo naman kailangan, anak. Magagawan ko to ng paraan dito. Ipinaalam ko lang sa'yo at ayokong naglilihim sa'yo. O siya, sige anak. Pauwi na rin ako. Kumain ka na at magpahinga. Mag-iingat ka. Sabi naman ng kanyang ina. Sige Nay, ingat kayo pa uwi ha? Sagot naman ni Addie na pigil na rin ang kanyang mga luha. Natigilan naman sandali si Addie na tila nag-iisip kung paano makakadilihin siya ngayon. Pero sa halagang $250,000 ay napaka-imposible naman talaga. Sino ba naman ang magpapahiram sa kanila ng ganong halaga sa ganitong 10 oras ng gabi? Hindi na alam ni Addie ang kanyang gagawin. Kahit i-advance pa niya yan sa kanyang amo o ipanlimos dito sa Maynila, ay imposibleng makakalikom kaagad siya ng ganoong kalaking halaga. Maya-maya pa ay bigla na lamang umimik sa kanyang likod si Jackson. Magkano ba ang utang ninyo? Diretsa niyang tanong. Nabigla naman si Addie at saka humarap sa kanya. Andiyan ka na pala. Nakikinig ka ba? Nauutal niyang tanong. Napatingin naman si Jackson sa mga mata ni Addie na nangingislap na dahil sa mga
Luhang unti-unti nang namumuo na kaunting salita na lamang ay babagsak na. Obvious ba? Naka-loudspeaker ka kaya? Mahinahon niyang sagot at saka humandal sa may sasakyan. Napakagat naman sa kanyang pang-ibabang labi si Adi at saka nakaramdam ng hiya. Sa taas ng emosyon ay hindi niya na napansing naka-loudspeaker pa lang pag-uusap nila ng kanyang ina. Shit, wala yun. Labas ka doon. Huwag ka nang mag-usisa pa, sabi ni Adi. Tatalikod na sana siya nang bigla muna siyang napaharap sa alok ng lalaki. Tutulong ako, seryoso niyang sabi. Tumingin naman si Adi sa mga mata ni Jackson. Hindi mo alam ang sinasabi mo, mariin niyang sabi. Alam ko, sagot naman kaagad ng lalaki. Hindi kita personal na kilala, kaya hindi ako basta-basta nagtitiwala. Matapang naman na sabi ni Adi kay Jackson. O, edi kilalanin mo ako, paghahamon niya sa babae. Tumaas naman ang kilay ni Adi. Bakit ba ang kulit mo? Huwag kang dumagdag pa sa iisipin ko, aniya. Hindi naman ako dumadagdag eh. Nag-o-offer na nga ako ng tulong, sagot naman ni Jackson. Pinag-cross naman ni Adi ang kanyang mga braso at saka tumingin na masama kay Jackson. O sige, kalahating milyon, meron ka, mataray nitong sabi. Napatitig naman sa kanya ang lalaki. Hindi ito nakasagot dahil talagang nade-distract siya sa angking ganda ng dalaga. O diba hindi ka makaimik? Kaya tigilan mo na nga ako, dugtong pa ni Adi. Nang nakatalikod na si Adi, siya pa lamang nagsalita si Jackson. Kalahating milyon lang ba? Saan ko ito transfer? I-transfer ko na para mabayaran na ng nanay mong utang ninyo. Gabi pa naman, wala pa yata sila matutuluyan. Sige na, tanggapin mo na, magino ang sabi ni Jackson. Sa tono ng lalaki ay talagang seryoso siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Adi. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya ngayon na may taong handang magpahiram sa kanya ng kalahating milyon kahit hindi pa siya nito nakikilala ng lubusan. Seryoso ka ba? Nauutal na tanong naman ni Adi. Mukha ba akong nagbibiro? Taas kilay na sabi naman ni Jackson. Umiwas naman ang tingin si Adi dahil talagang naguguluhan siya sa ikinikilos ng lalaki. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ko tinutulungan? Tanong niya rito. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki at saka sumagot. Inamin niya na ang tunay niyang nararamdaman para sa babae. Because I like you. Kanina pa, sa loob. Hindi ka naniniwala? Sagot ni Jackson. Hindi naman naniniwala si Adi. Hindi, mariin niyang sagot. Nagkibit-balikat naman si Jackson at saka kinuha na lamang ang account number ng pagpapasahan ng pera. That's okay, normal lang yan. Anyway, give me your account number. Ipapasa ko na yung money, utos niya sa babae. Medyo naniwala naman kaagad si Adi pero nangangamba naman siya kung paano makakabayad sa lalaki. Pero hindi ko alam kung paano ka mababayaran, nangangambang sabi ni Adi kay Jackson. Sinisingil na ba kata? Ang iisipin mo muna ay yung ngayon. Sagot naman ng lalaki na kung tutuusin ay barya lang talaga to kay Jackson. Ibinigay na rin ni Adi ang account number niya at mabilis na nga na-transfer ni Jackson ang pera. Huwag ka mag-alala, mag-iipon ako at babayaran kita, sabi ni Adi sa lalaki. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. You don't need to pay me. Napakunot naman ang noon ni Adi sa sinabi niya ni Jackson. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong naman ni Adi. Umayos na rin ng tayo si Jackson at akmang aalis na. Tomorrow, babalik ako rito. At dun mo na malalaman kung paano ka makakabayad sa akin. Umuwi ka na at magpahinga. I'll go ahead, aniya. Pero, magsasalita pa sana si Adi pero pinutol na kaagad ito ni Jackson. Sige na, uwi na, sabi niya. Hanggang sa pag-uwi ay iyon pa rin ang iniisip ni Adi.
Hindi niya lubos maisip na sa isang iglap ay mababayaran niya na ang kanilang utang na kahit papagpaguran niya sa pagtatrabaho ay malabo niyang makuha sa isang iglap lang. May kung ano naman kay Jackson at hindi siya maalis sa isipan ni Addie. Nahihiwagaan siya kung bakit ang bilis ng tiwala sa kanya noong lalaki. Oo, alam niyang walang duda na anak mayaman talaga si Jackson. Pero nagtataka siya kung bakit siya pa. Bakit siyang nagustuhan ng lalaki ang daming magaganda at sexy na Manilenya dito sa Maynila. Hindi naman maaaring trip lang siya nito para magbitaw pa sa kanya ng ganoong kalaking halaga. Kaya may umusbong sa kanyang puso na gusto pa niyang makilala ang lalaking ito na nagpamalas ng kabutihan sa kanya. Nang sumunod na araw, katulad ng sinabi ni Jackson, hihintayin niya muli doon sa labas si Addie. Dala-dalang isang bagay kung paano siya makakabayad sa lalaki. Lalabas ka na? Tanong ni Jackson. Naroon siya't nakasandal muli sa kanyang sasakyan at kakatapos lamang manigarilyo. Huminto naman sa kanyang harapan si Addie. Oo, kaka-out ko lang, sabi niya. Nga pala, salamat ha. Hindi na kami pinaalisan at tinitirhan namin at nakabayad na rin kami ng utang. Dugtong pa ng dalaga. Ngumiti naman si Jackson at saka sumagot. Good, ayos yan, sabi ni Jackson. Pumasok na rin sila sa loob ng sasakyan ng lalaki upang doon i-discuss ni Jackson ang magiging kondisyon niya sa dalaga. So ano na? Paano ako makakabayad sa'yo? Tanong ni Addie. Huminga muna ng malalim si Jackson. Hindi maitatanggi ni Addie na may angking kagwapuhan din itong lalaki. Mukhang isang modelo. Perpektong hugis ang mukha na nagangalit ang mga panga. Ang tangos ng ilong at makipot din ang labi. Pero ang pinaka nagustuhan niya sa lalaki ay ang mga mata nitong mapupungay na animoy lasing dahil sa talukap nito at mahahabang pilik mata. Napaka-perpekto. Sa isipan ni Addie ay napakaswerte siguro ng girlfriend nito kung meron man dahil parang may katabi ka ng isang anghel sa pagtulog at sa pagmulat ng kanyang mga mata ito pa rin gwapong ito ang makikita. Marami ring gwapo sa probinsya nila pero ibang-ibang isang to. Ito yung itsura na akala mo'y hindi magsiseryoso pero sa kaloob-looban ay mabait pala. In order to pay me, you need to read and sign this contract. Nilabas na ni Jackson ang kontratang kanyang ginawa na kailangang permahan ni Addie. Nagtaka naman si Addie sa nakita niya at kung bakit may kontrata. Bigla tuloy siyang kinabahan habang inabot ang kontratang yon. Contract? Bakit may kontrata? Nagtatakang tanong ng babae. Basahin mo, utos ni Jackson. Habang binabasa ni Addie ang kontratang yon, ay napapakunot ang kanyang noo dahil halos pabor ang nakasulat doon kay Jackson. Naiisa lang ang gusto niyang mangyari, ang maging girlfriend si Addie at maangkin nito. Ha? Ano? Magiging girlfriend mo ko? At hindi lang yon, kapag gusto mong may mangyari sa atin, kailangan kong sumunod? Malakas na sabi ni Addie. Ibinaba na ng babae ang kontrata at saka tumingin kay Jackson. Ano bang trip niyong mayayaman? Wala na ba kayong ibang mapagkakaabalahan at mapagtripan? Pagalit na tanong ni Addie kay Jackson. You know what? In the first place, hindi kita trip. Gusto kita, okay? At pangalawa, dyan sa number 2, hindi naman sa pilitan yan. Hindi ako nakikipagtalik sa isang babae na ayaw naman niya ang ginagawa niya. Yes, challenging yan. Pero ubos oras kaya hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Sagot naman ni Jackson. Tila napaisip naman si Addie. Bigla niyang kinesyon ng sarili kung tama ba na tinanggap niya ang alok na tulong noon ng lalaki. Na kung tama ba ang naging desisyon niya. Bigla siyang naguluhan. Pero sa isip niya ay may ilang mga katanungan pa rin na gusto niyang maliwanagan. Pero sa dinami-rami, bakit ako? Bakit ako pa? Nauutal niyang tanong sa lalaki. Kasi you have all the characters na wala sa mga naging babae ko. You're one of a kind. You're rare. At buti na lang natagpuan kita. Seryosong sagot naman ni Jackson. Sa isip ni Addie kapag pinirmahan niya ito, parang sinabi na rin niya na lahat talaga ay nabibili ng pera, maging ang dangal at puri
Ngunit kapag hindi naman ay baka singilin siya nito kaagad at mas malaking problema yon dahil hindi naman niya alam kung saan siya kukuha ng ipambabaya dito. Tumingin muna siya sa lalaki. Wala ka bang nobya? Tanong niya. Ngumisi naman si Jackson. Marami, pero walang seryoso. Ewan ko ba, pare-pareho sila eh. Boring, sagot niya. Hindi naman siguro kailangang magseryoso, no? Mukha naman kasi wala sa bokabularyo mong magseryoso. Paninigurado ni Addie kay Jackson. It's up to you. Pero sa oras na mapirmahan mo yan, ay nobya na kita. Sagot naman ng lalaki. Ilang sandali ring nag-isip si Addie habang nakatingin sa peraso ng papel na yon, na anumang oras kapag pinirmahan niya ay mabilis na ikakabago ng buhay niya. Kailangan niya mag-isip ng maayos. Muli siyang tumingin sa lalaki at inisip na mukha naman itong mabait at wala naman sigurong gagawin sa kanyang masama. Kaya bandang uli ay napagpasyahan niyang pirmahan na ang kontrata na iyon. Okay, sige, pipirmahan ko na. Sabi niya tsaka sinulatan na ng pangalan niyang kontrata. At doon na nga magsisimula ang pagbabago sa buhay ni Addie. Nang sumunod na araw matapos muli ni Addie ang duty niya, ay nakatanggap siya ng mensahe na galing kay Jackson. I need you. Come to my condo after work. Ano naman kayang gagawin ko doon? Parang kinakabahan ako . Bahala na. Sabi ni Addie habang binabasa ang mensaheng yon. Ipinasa na rin sa kanya ng lalaki ang address ng kanyang condo unit. Kahit ayaw niyang puntahan iyon ay dapat pa rin dahil iyon ang nakalagay sa kasunduan. Ayaw man niya o sa gusto ay kailangan niya pa rin pumunta alang-alang sa naitulong sa kanya ni Jackson. Ilang sandali pa ay nakarating na rin siya sa condo unit ng lalaki. Nandito na ako, sabi ni Addie habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng unit ng lalaki. Mabilis naman niyong binuksan ng lalaki at pinapasok na doon si Addie. Oh, come in. Kanina ka pa ba dyan? Sorry, nakatulog ako. Wika na lalaki. Kararating ko lang. Bakit mo ako pinapunta dito? Tanong ni Addie habang nakasangga ang kanyang bag sa kanyang harapan. Upo ka, utos ni Jackson. Umupo na rin doon si Jackson sa tabi ni Addie. I just want a companion. From now on, dito ka natitira. Walang pakundangang sabi ni Jackson kay Addie. Nagpanting naman ang mga tenga ng babae. Unti-unti na nga nagiging demanding si Jackson sa kanya at tila kinakabahan na siya sa susunod na ipag-uutos nito. Ano? Parang wala namang nakasulat sa kontrata na ganun na. Kunot-noong tanong naman ni Addie sa lalaki. Wala nga. Pero may nakalagay na kung anong sasabihin o ipapagawa ko ay gagawin mo. Remember? Sagot ni Jackson. At saka advantage pa nga to sa'yo dahil wala ka nang babayarang upa. Dahil simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho. Sabi pa niya na lalong ikinagimbal ng mundo ni Addie. Umayos muna ng upo si Addie at saka humarap sa lalaking nagtaas ng kilay. Ano naman ba tong trip mo? Mataray na tanong pa ni Addie. Dito ka lang sa tabi ko at gagawin mo lang ang gusto ko. Yun lang. Kung kinakailangan kitang sweldohan araw-araw na parang nagtatrabaho rin, gagawin ko. Para lang may maipadala ka sa inyo. Mahinahon niyang sabi. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Ng mga kaibigan mo? Nangangamba namang tanong ni Addie. Ano ka ba? Huwag mo silang isipin. Wala silang ambag sa buhay ko. Kaya kung ano man ang gawin kong desisyon, wala silang pakialam. Sagot pa niya. Alam mo, hindi ko alam kung anong plano o trip mo. Pero sige, sasakyan ko yung mga gusto mo. Makabayad man lang sa naitulong mo sa akin. Kahit ayaw pa ni Addie, kailangan pa rin niyang sundin ang gusto ni Jackson dahil ang tanging iniisip na lang niya ay ang kanyang nahiram dito na malaking halaga. Wala na sana silang matitiran ngayon kung hindi dahil kay Jackson kaya gagawin na lang niya ang gusto nito. Good girl. Nakangiti namang sabi ni Jackson. Naiilang pa nga rito si Addie dahil sa suot nitong puting muscle tee
at itim na board short. Kitang-kita ang nagagalit itong mga muscles at ang mabalbo nitong mga binti. Ayaw niya mag-isip ng masama. Ngunit hindi niya maiwasan dahil tila tukso talaga ang lumalapit sa kanya. Teka, Jackson ng pangalan mo, no? Paninigurado ni Addie kay Jackson. Yup, matipid namang sagot ng lalaki. Ayaw na ayaw ni Addie na mapapatahimik sila kahit ilang segundo dahil talagang kinakabahan sila kapag wala na silang mapag-usapan. Kaya kahit ano ay tinatanong niya sa lalaki. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipagluto kita? Nauutal niyang tanong. I'm done. May iba akong gustong gawin. Sagot naman ni Jackson at tila may ibang ibig sabihin. Napatingin naman sa kanya si Addie at saka bahagyang dumistansya papalayo kay Jackson. Ano naman yon? Tanong ni Addie sabay lunok ng laway. Panghimagas. Nakangising sagot ni Jackson at saka marahan ang inilapit ang kanyang katawan sa lumalayong babae. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Addie. Tara sa kwarto. Sa pagkakataong yon ay bigla na nga lang nagyaya si Jackson sa dalaga. Sa alok niyang yon ay alam na ni Addie ang ibig sabihin nito. Ngunit mas gusto niyang magmaang-maangan dahil inosente pa naman talaga siya pagdating sa bagay na yon. Bakit? Anong gagawin natin doon? Utal na tanong ni Addie at talagang kinakabahan na rin siya. No more question, please. Just trust me. Mahinang sabi naman ni Jackson at malapit na nga ang kanyang mukha sa mukha ng babae. Marahang itinayo na ni Jackson si Addie habang hawak-hawak ang mga kamay nito. Hindi malaman ni Addie pero kusa na lamang sumama ang kanyang katawan sa lalaki. Otomatiko siyang sumunod na tila ba na hipnotismo ng taglay na karisma ni Jackson. Nang makarating sila sa kwarto ay doon na sila umupo sa may kama. Madilim ang buong silid. Nakasarado ang bentana at natatakloban nito ng itim na kortina. Tanging liwanag lamang galing sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Nakatitig lamang sila sa mga mata ng isa't isa. Nagpapakiramdaman kung sino ang mauuna. Ngunit iyong tagpong iyon ang pinakagusto ni Jackson. Ang masdan at pagsawaan ng kanyang mga mata ang magandang mukha ng dalaga. You're gorgeous. Sa dinami-rami ng babae na kilala at nakasama ko, ikaw ang kumikinang. You're a diamond. Malambing na sabi ni Jackson habang hinahawing buhok ng dalaga na nakaharang sa magandang mukha nito. Maya-maya pa'y humiling na ng isang bagay si Jackson. Can I kiss you? Malumanay niyang tanong sa dalaga. Are you scared? Mahinang tanong ni Jackson kay Addie sa tonong nangaakit. Kabado namang naroon si Addie na tila ito ang unang pagkakataon na gagawin niyang bagay na ito. Don't be. I'll be gentle. Sabi ni Jackson at mas inilapit pa ang kanyang mukha sa inosenteng mukha ni Addie. Abot-abot naman ang kaba ni Addie. Hindi niya malaman ang nararamdaman niya. Patuloy din sa panginginig ang kanyang mga tuhod at kamay. Kinakabahan ako. Mahinang pag-amin ni Addie kay Jackson. Tumingin naman ang sandali si Jackson sa mukha ng dalaga. Is this your first time? Tanong niya. Nahihiyaring umamin si Addie na isa pang birhen kaya nagsinungaling na lamang siya kay Jackson. Hindi. Nauutal niya sabi. So, walang rason para kabahan. You are mine now, Addie. Just close your eyes and feel my body. Marahang sabi ni Jackson at saka simula ng ilapat ni Jackson ang kanyang mga labi sa inosente, malambot at mapulang labi ni Addie hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa kanila. Kinaumagahan ay nauna nang nagising si Addie upang maganda ng agahan. Addie? Pagkamulat naman ni Jackson ay si Addie kaagad ang kanyang hinanap at napabulalas na lamang siya sa kanyang nakita sa may bedsheet. Blood? Shit. She's a virgin. Anas ni Jackson sa kanyang sarili. Inayos na muna ni Jackson ang kanyang sarili at saka lumabas na ng silid. Inalis na rin niya ang bedsheet na yon at iniligay na sa laundry. Addie? Tawag ni Jackson kay Addie.
Naroon naman sa kusina si Adi at kasalukuyang nagluluto ng agahan. Jackson, gising ka na pala. Nagluluto ako ng adobo. Ginamit ko ng mga stocks mo rito sa ref. Saglit lang at patapos na rin ako. Nakangiting sabi ni Adi. Kumuha muna ng malamig na tubig si Jackson at saka umupo na sa may dining. Kaya palang bango eh. Marunong ka palang magluto. Tanong niya sa dalaga habang pinapanood ang ginagawa nito. Oo, naman ako sa nanay ko. Wika naman ni Adi. Kaya siguro in love na in love ang tatay mo, no? Pabirong sabi naman ni Jackson. Ay, oo talaga. Yung pagsasama nila, ang gusto kong tularan. Sagot ni Adi. Nang matapos ay kumuha na siya ng plato para sa kanilang dalawa at mangkok na paglalagyan ng ulam. Sumandok na rin siya ng kanin at saka sinamahan na rin doon sa pagkainan si Jackson. Etong plato, kain ka na. Alok ni Adi kay Jackson. Thank you, tugon ng lalaki. Adi? Hindi naman maalis sa isip ni Jackson yung spot ng dugo sa bedsheet. Sa pakiwari niya ay hindi na yun napansin ni Adi dahil sa dilim ng kwarto at marahil ay mabilis na itong bumangon kanina. Tugon naman ni Adi at tumingin kay Jackson. Is this your first time? Diretsahan niyang tanong. Umiwas naman ang tingin ng babae at saka nagpatuloy sa pagkain. Sabi ko hindi, diba? Bakit mo pa tinatanong? Sambit niya. Hindi niya kasi maamin ng totoo kay Jackson dahil nahihiya siya. Nahihiya siya na baka isipin nito na walang gustong pumatol sa kanya. Don't lie. Ako bang nakauna sa'yo? Uminto naman muna sa pagkain si Jackson. Gusto niyang malaman ng totoo kay Adi. Big deal kasi yan sa kanya at alam niyang big deal din na yun sa babae. Ayaw niyang ipasawalang bahala lang yun dahil hindi naman yan simpleng bagay lang. Nagbuntong hininga muna si Adi at saka sumagot. Oo. Utal na sagot ni Adi. So, you're still a virgin? Muling tanong ni Jackson. Tumangula ang babae at saka bumaba ang tingin. Nasaktan ba kita? Seryosong muling tanong ni Jackson. Medyo. Pag-amin naman ni Adi. Hinawakan naman niya ang mukha ng babae. Sorry. Next time, I'll be more gentle. Malambing na sabi ng binata. Habang lumilipas sa mga araw ay tila gumagaan na rin ang loob ni Adi kay Jackson. Doon niya napagtantong mabuting tao naman pala si Jackson. Akala niya nung una ay bastos ito at walang respeto. Pero doon niya napatunayang bukod sa kanyang ama ay si Jackson na ang pinakamaginoong lalaki na nakilala niya. Pakiramdam nga niya ay napapamahal na rin siya sa lalaki dahil sa sobrang pag-aalala niya ito sa kanya. Hindi na nga siya nagpupumiglas kapag niyayaya siya ng lalaki na ikama. At tila nga nagugustuhan na rin niya ang kanilang ginagawa at ayaw nang mawalay pa sa lalaki. Kaliligo lamang ni Adi at lumapit kaagad sa kanyang lalaki. Ang bango mo naman. Nang aakit na sabi ni Jackson kay Adi habang inaamoy-amoy pa ang batok nito. Nandiyan ka na pala. Sambit naman ni Adi. Hindi na ito hinayaan pang magsalita ni Jackson bagkus ay sinunggaban niya na ito ng halik sa kanyang mga labi hanggang sa tuluyan ng muling may mangyari sa kanila. Halos araw-araw na nga may nangyayari sa kanila at talagang wala na makakapigil pa. Nagmistulan na nga sila mag-asawa na kasal na lamang ang kulang at mga supling. Kinagabihan ay napatingin naman si Adi kay Jackson na bihis na bihis. Jackson? Banggit ni Adi. Adi, mag-ayos ka. May pupuntahan tayo. Sabi ni Jackson sa dalaga. Saan naman? Nagtatakang tanong naman ni Adi. We're going on a date. Gusto kitang ilabas at ipagmalaki sa lahat. You deserve na ipagmalaki. Nakangiting sabi naman ni Jackson. Nangislap naman ang mga mata ni Adi sabay sabing, Thank you. Sa kabilang banda matapos makapag-ayos, ay sabay na nga silang lumabas ng kondo at nagtungo sa mamahaling restaurant. Sakto naman at naroon din ang kanyang kaibigan, kasama rin ang kanika nilang mga babae.
Bro, siya na ba si Adi? Tanong ni Lee. Hindi naman sila makapaniwala na may igaganda pa pala si Adi. Maganda na pero lalo pang gumanda. Maging ang mga babaeng kasama nila ay namamangha rin sa angking kagandahan ni Adi. Yes bro, my wife. Proud na sagot naman ni Jackson sabay hawak ng mahigpit sa bewang ng dalaga. Ha? Nagtataka namang tanong ng lalaki. Sige, una na kami. Tinalikuran na rin nila ang mga ito at dumiretso na sa kanilang upuan. Habol-habol naman siya ni Adi. Hoy, anong wife ang sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Adi kay Jackson. Hindi ba't parang ganun na rin naman ang setup natin? Sambit naman ni Jackson. Wala naman sa kontrata yun Wika pa ni Adi. Gusto mo bang paulit-ulit kong sabihin sa'yo ang rule number 2? Sabi ni Jackson kaya hindi na rin umimik pa si Adi. Nang sumunod na araw ay nahipo naman ni Adi na mainit ang balat ni Jackson. Jackson, ang init mo Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito sa lalaki. Ang sakit ng mga muscles ko Wika ni Jackson. Sa pakiwari ni Adi ay tatrangkasuhin ng lalaki. Sandali namang tumayo si Adi upang ipagawa ng mainit na sabaw si Jackson. At teka nga, ipagluluto kita ng mainit na sabaw para makainom ka ng gamot. Na makaluto si Adi ay tinulungan na rin niya ang lalaki na makabangon para makahigop ng mainit na sabaw. Alika, bangon ka saglit, nagluto ako nitong mainit na sabaw para sa'yo. Wika ni Adi sa lalaki. Salamat. Nakangiting tugon naman ni Jackson sa babae. Ayos lang yon, hindi mo naman kailangang pasalamatan ng bawat ginagawa ko. Dahil ang totoo, ay dapat ako magpasalamat sa'yo. Sabi naman ni Adi. Doon ay sinamantala na rin ni Adi na magtanong. Napansin niya kasing parang wala nang ibang inuuwi ang pamilya si Jackson, kaya nag-usisa na siya kung nasaan na bang pamilya niya. Nga pala, wala ka na bang mga magulang? Bakit solo ka lang dito sa unit mo? Wala ka bang ibang inuuwian? Nagtatakang tanong ni Adi. May parents pa ako. At pareha silang sobrang busy sa negosyo namin. May kapatid din ako at ako ang bunso. Tumutulong din siya sa pagmamanage ng negosyo namin. Ilang beses na rin akong kinulit ni na mommy sa bagay na yan. Dahil sooner or later, ay ako rin naman daw ang magmamana ng kanilang mga negosyo. But I don't like it. Managing a business for me is not my thing. And it's so boring. Kaya, pinili ko dito na lamang sa kondo ko at paminsan-minsan na lang umuwi sa bahay kapag may special occasion. Kwento naman ni Jackson. Kumunot naman ang noo ni Adi. Butit pinayagan ka nila riyan sa gusto mo at saka sinustentahan pa. Sabi ni Adi. Tumanggi lang naman ako sa gusto nila pero it doesn't mean na hindi na nila ako anak. I'm still their son. Kaya responsibilidad pa rin nila ako ngayon. Sa pagkakataong yon, ay unti-unti na rin nagkwento si Adi sa buhay nila sa probinsya. Gusto niya pa kasi makilala pa ng lubusan si Jackson at gusto rin niya na ipakilala pa ang kanyang sarili dito. Alam mo, doon sa probinsya namin, kahit magtinda ka ng banana queue o maglahu ka ng isda sa daan, sobrang laking biyaya na sa amin. Kahit maliit na negosyo ay pinagpapasalamat na namin dahil kahit papaano ay kumikita kami at may tumatangkilik sa produkto namin. Kaya kayo mga mayayaman, hindi ko maintindihan kung bakit kanin ang inaalok sa inyo, isusubo nyo na lang, ayaw nyo pa. Mahirap pa talagang maging mayaman? Dahil sasabihin ko sa'yo, sobrang mahirap maging mahirap. Siguro iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Hindi ko pa kasi nararanasan yung kalagayan nyo. At hindi mo pa rin nararanasan yung pressure na maging mayaman. Lalo pat may stricto ka mga magulang na sobrang taas ng standards at expectations sa'yo. Na dapat katulad ka rin nila. O much better, mahigitan mo sila. Kapag mayaman ka, kahit sa pamilya mo kailangan makipagkompetisyon ka. Ganon ang buhay namin.
Unti-unti nang nagiging robot hanggang sa ikaw nang umayaw sa buhay na meron ka. Kahit pabiyaya ito para sa iba, mas gugustuhin mo na lang na tumira sa liblib na lugar. Malayo sa syudad at manirahan na lamang ng tahimik at payapa. Ganyan ang buhay namin. Yung kapatid ko, may girlfriend siya pero hindi kasing yaman namin. Pero may malaki rin silang negosyo. Pero hindi pa rin pasado kay na mommy at daddy dahil hindi raw makakatulong ang kanilang negosyo sa pagpatayog palalo ng mga negosyo namin. At dahil masunurin si kuya at walang sariling desisyon, hiniwalan niya yung babae kahit na mahal pa niya ito. Hanggang ngayon. Kaya ngayon kahit numingiti siya sa harap ng publiko, deep inside, durog na durog siya at miserable. Lalo pa nang malaman niyang nag-asawa na yung dati niyang nobya. At yun ang ayaw kong mangyari sa akin. Ang pating buhay ko ay kontrolin na nila. I will never let them ruin my life. That's why I'm here. Pwede naman palang bumukod eh. Bakit hindi pa umalis na ng kuya mo at lumayo kasama yung minamahal niya? Nagtatakang tanong naman ni Adi. Takot kasi siya. Mas malakas ang loob ko sa kanya. At mas matigas ang ulo ko. Sa amin kasing dalawa, siyang mas tahimik at formal at matalino. Kaya paborito siya ng lahat. Pero okay lang yun sa akin. Hindi naman ako nakikipagkompetensya kay kuya. Ang hangad ko nga sa kanya ay maranasan na yung tunay na kaligayahan na hindi mararamdaman o makikita sa titulo o yaman. Maya-maya pa habang nagsasalita si Jackson ay hindi naman namalaya ni Adi na nakatulala na pala siya sa lalaki. Tila nga hindi niya na alam ang mga sinasabi nito dahil talagang nade-distract na siya sa angking kagupuhan nito. Kahit may sakit ay gwapo pa rin. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Para ka nakakita ng gwapo ah. Mayabang na tanong naman ni Jackson. Gwapo nga. Hindi naman sinasadyang sagot naman ni Adi. Ha? Nagulat naman doon ang lalaki. Hindi. Ibig kong sabihin, natutuwa lang ako sa prinsipyo na meron ka. Sana lahat ng mayayaman ay katulad mo. May puso at hindi puro pera-pera lamang ang usapan. Sabi ni Adi. Hindi lang itsura o mukhang maganda talaga kay Jackson kundi pati na rin ang ugali at personalidad nito. Hindi niya akalaing ganito pala ito kabait na tao. Tama nga sila na wag munang manghuhusga base sa pananaw mo sa isang tao. Base lamang sa una mong pag-iisip o akala sa kanya. At doon napatunayan ni Adi na iba nga si Jackson. Ilang sandali pa ay sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay tila bumanat naman na si Jackson. Alam mo sa tingin ko, hindi tatalab sa akin ang gamot na yan, sabi ni Jackson. At bakit naman? Tanong naman ni Adi na may pagtataka. Ibang gamot ang gusto ko eh. Aniya. At ano naman yon? Gusto ko ng Kispirin at Diha Capsule. Sabi ni Jackson at saka napatawa naman ng malakas si Adi. Ang corny mo ha? Luma na yan. Biro niya sa lalaki. Halika nga rito. Sabi ni Jackson na may paglalambing. Andito na ako. Wika naman ni Adi. Mas malapit. Sabi naman ni Jackson. Tandaan mo to ha. Sa'yo ko lang ginawa ang ganito. Walang ibang babae ang ginawan ko ng ganitong klaseng treatment. Ikaw lang. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero pakiramdam ko, yun ang nangyari sa akin. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Muling sabi ni Jackson sa babae. At doon na muli nilang hinalikan ng isa't isa at muling naangkin ang lamig ng gabing bumabalot sa kanilang piling. Nang sumunod na araw ay nagpaalam naman si Jackson kay Adi sandali na papuntang mall kasama ang kanyang mga kaibigan. Adi, nagpapasama lang sila Tyler sa mall, may bibilhin lang daw. Pagpapaalam ni Jackson. Hindi na rin naman nagdalawang isip ang babae at pinayagan na rin ito. Okay, ingat kayo ha, sabi ni Adi. Okay, I love you. Tugon naman ni Jackson at tumugon din ang babae.
I love you. Pero sa pag-alis sa iyo ni Jackson ay nakasunod na pala si Addie. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng pagdududa sa lalaki. Sinundan niya ito hanggang sa mall at doon niya nakitang hindi mga kaibigan nito ang kasama ni Jackson. Gail, ano sa tingin mong maganda rito? Ito o ito? Tanong ni Jackson sa kasama niyang babae habang namimili ng singsing. Mas gusto ko tong diamond. Parang rare ang design eh. For me itong mas maganda. Sagot naman ng babae. Sigurado ka gusto mo to? Paninigurado naman ni Jackson sa babae. Yes. Sagot naman ng babae. Okay. Miss, bibilhin ko to. At nang magustuhan na iyon ng babae, ay binili na iyon kaagad ni Jackson. Wala siyang kamalay-malay na naroon na pala si Addie at pinapanood sila. Tuluyan na ngang tumulo ang mga luha ni Addie at saka mabilis nang umalis at umuwi sa kanilang kondo. May mahalaga pa naman ding sasabihin si Addie sa kanya ngunit hindi na lamang niya ito itinuloy. Na makauwi si Jackson ay kaagad niyang hinanap si Addie. Addie, I'm here! Malakas niyang sabi. Nadatnan naman niya doon si Addie na nakaimpake ng mga gamit na tila balak ng umalis. Umiiyak ito sa hindi malamang dahilan. Addie, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Jackson kay Addie. Babalik na ako ng probinsya. Pigil na pigil ni Addie ang kanyang mga luha. Ha? Bakit biglaan? May nangyari ba? Naguguluhang tanong naman ni Jackson. Ayoko na, Jackson. Hindi na ako babalik dito. Yung perang nahiram ko, huwag kang mag-alala, unti-unti kong ibabalik yun sa'yo. Bakit? Anong nangyari? May nagawa ba ako? Pag-usapan natin. Sunod-sunod na tanong naman ni Jackson. Hindi naman talaga kita gusto, Jackson. Ayoko sa'yo. Nasasakal na ako sa ginagawa mo. Palayain mo na ako. Ayoko na dito. Dahil sa sakit na nararamdaman ni Addie, ay kinailangan niya na magsinungaling sa kanyang nararamdaman para mas maging madali na sa kanilang lahat. Totoo ba yan? Nalulumong tanong naman ni Jackson. Oo, kaya aalis na ako. Sabi ng dalaga, tuluyan ng tumayo at iniwan na doon si Jackson. Addie? Hahabulin pa sana siya ng binata ngunit sa nakita niyang galit sa mga mata ni Addie ay tila wala na talagang makakapigil sa pag-alis ng babae. Matapos ang araw na yon ay nakauwi na rin si Addie sa kanilang probinsya. Dala-dala pa rin niya yung sakit. Mahal na mahal niya si Jackson pero kailangan niya itong gawin para maprotektahan ang kanyang damdamin at ang kanyang anak. Nay? Tay? Bungad ni Addie sa kanyang mga magulang. Addie? Abay si Addie nga. Mahal na dito ng anak natin. Hindi naman makapaniwalang sabi ng dalawa. Bakit hindi ka nagsabi na umuwi ka? Tanong ng kanyang ina. Biglaan ho, Nay eh. Dito na ho ako. Hindi na ho ako babalik ng Maynila. Malungkot na sabi naman ni Addie. Maya-maya pa'y bigla na lamang sumamang pakiramdam ni Addie at bigla na lamang nasuka. Addie, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Buntis ka ba? Dugtong nito na may pagtataka. Hindi na rin tumanggi pa si Addie bagkos ay maluwag niya ng inamin ng totoo sa mga ito. Opo, Nay. Pag-amin niya. Sinong ama? Mariing tanong naman ng kanyang ama. Hindi na humahalaga kung sinong ama. Bubuhayin ko ho ang bata na mag-isa. Gagawin ko hong lahat para mabigyan siya ng maganda at maayos sa buhay. Kailangan ko lang ho ng suporta ninyo, Nay. Tay. Matapang na sagot naman ni Addie. Ito sanang mahalagang bagay na gusto niyang sabihin kay Jackson. Ngunit dahil nga sa kanyang nakita ay hindi niya na itinuloy dahil labis na siyang nasaktan sa pagkaakalang niloloko lamang siya ng lalaki. Ano pa bang magagawa namin ay nariyan na yan. Siyempre bubuhayin natin yan. Bata yan eh. Nandito lang kami anak. Susuportahan ka namin. Sabi ng ginang at saka niyakap ang anak. Maraming salamat ho, inay. Itay. Sagot naman niya sa mga magulang. Samantala, sa condo unit ni Jackson ay naroon siya na gabi-gabing lasing
At tanging si Adi lamang ang iniisip. Lalo pa nang malaman niyang nagdadalang tao ito bago umalis sa kanyang puder. Buntis si Adi? Buntis siya. Makalipas ang 5 buwan ay patuloy pa rin si Jackson sa paghahanap sa babae. Halos halughugin na nila ang buong Romblon mahanap lamang si Adi. Buddy, gusto kong alamin mo naging dahilan ni Adi kung bakit biglang umuwi ng probinsya. Utos ni Jackson sa kanyang tauhan. Masusunod ho, boss. Nang makalap na nga ng impormasyon ng kanyang tauhan ay mabilis niya na itong ibinalita sa kanyang boss na si Jackson. Boss, base ho sa CCTV na nakuha ko, nung umalis ho kayo kasama si Miss Gail sa mall, ay sumunod din ho sa inyo si Miss Adi. Ang hinala ko ho ay inakala niya na ibang babae si Miss Gail, na isa sa mga naging babae niyo kaya siguro mabilis siyang umuwi noon at nagpa siya na umuwi ng probinsya. Sabi ng lalaki. Posible. Posible nga yan. Tatangu-tangu namang sabi ni Jackson. Nang malaman iyon ay wala na siyang pinalampas pa na panahon at mabilis na nagtungo sa Romblon kung saan naroon si Adi. Buddy, ihanda mo sasakyan. Pupunta tayo ng Romblon. Utos ni Jackson at kaagad namang sumunod ang kanyang tauhan. Masusunod po, boss. Samantala sa probinsya ay tahimik na ngang nanirahan doon si Adi kasama ang kanyang mga magulang. Magaling na rin ang kanyang ama at lumalaki na rin ang kanyang tiyan. Ang laki na ng tiyan mo, Adi. Sa pakiwari ko ay lalaki yan. Ilang buwan na ba yan? Sabi naman ni Aling Pasita. Mag-6 na buwan na po sa 1 linggo. Sagot naman ni Adi. Aba, ay malalaman na pala ang gender, ano? Opo. Sige po, mauuna na po ako. Tutulungan ko muna si tatay at nanay na mag-harvest ng mga talong. Siya, sige. Mag-iingat ka sa paglalakad. Salamat po, Aling Pasita. Nagtungo na nga si Adi sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang habang abala sa pag-harvest ng mga talong. Anak, kami nang bahala dito ng tatay mo. Magpahinga ka na lang riyan at baka kung ano pang mangyari sa apo ko. Sabi na mag-asawa. Siya, sige po. Igagawa ko na lamang ho kayo ng mamemerienda. Tugon naman ni Adi. Sige anak. Pagpasok ni Adi ay siya namang dating ng isang matikas at gwapong lalaki na si Jackson. Sa wakas ay natunton na rin niya si Adi. Magandang hapon po. Dito ho ba nakatira si Adi? Magalang na tanong ni Jackson sa mga magulang ni Adi. Oho, dito nga ho. Anak ho namin siya, sino ho sila? Nagtatakang tanong naman ng dalawa. Maaari ko ho ba siyang makausap? Muling tanong ni Jackson. Pwede naman, pero sino ho ba muna kayo? Bago sumagot ay nagbuntong hininga muna ang lalaki. Ako ho si Jackson Monteverde. Ako ang ama ng pinagbubuntis ni Adi. Pag-amin naman ng lalaki na labis na ikinagulat na mag-asawa. Ikaw? Naroon siya sa likod. Diyan lang ang daan. Diretso lang. Tila nga kusang sumunod ang dalawa at itinuro na lang kung nasaan ang anak. Para sa kanila kasi ay nararapat lamang na makapag-usap ang dalawa para sa kanilang magiging anak. Salamat po. Magalang na tugon naman ang lalaki. Nang marating na ni Jackson ang likod ay doon niya na natagpuan si Adi. Adi! Tawag ni Jackson. Kusang tumigil si Adi sa kanyang ginagawa dahil sa pamilyar na boses na iyon. Jackson, anong ginagawa mo rito? Pagharap niya ay tamang hinala niya na si Jackson niyang nagmamay-ari ng pamilyar na boses na iyon. Hinanap kita. Sinuyod ko ang buong Romblon. Finally, nahanap na rin kita. Maluhaluhang sabi ni Jackson. Umiwas naman ang tingin ng babae at muling nakaramdam ng galit. Bakit mo ko hinanap? Bakit pa? Hindi ba may iba ka naman ng nobya? Sabi niya sa lalaki. Ang tinutukoy mo ba yung babae na kasama ko sa mall nang hindi ka kasama? Paninigurado ni Jackson. Iyon ba o siya ba ang dahilan kaya bigla ka na lamang nagalit at umalis? Dagdag pa nito. Oo, sagot naman ng babae.
At doon ay ipinaliwanag na ni Jackson ang kanyang side sa nangyari. She's Gail. Pinsan ko siya. Kung hinayaan mo lang ako magpaliwanag, hindi ka na sana nagalit ng ganyan. At isa pa, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko? At sa'yo ko lang naramdaman yon? Bakit hindi ka naniwala? Sabi ni Jackson. Bigla namang nakaramdam ng guilt si Adi dahil sa mali niyang akala. Anyway, nakaraan na yon. Nakalipas na. Siguro naman ay nalinis ko ng pangalan ko ngayon, Adi. I will also ask you again. Do you still love me? Dagdag pa ni Jackson. Jackson! Sambit ni Adi na nangungusap ang mga mata. Please, just answer me. Huwag mo nang isipin ang kontrata. Wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang tunay mong nararamdaman. Mahal mo ba ako? O minahal mo ba ako? Sa pagkakataong yon ay sumagot na rin si Adi. Gusto mong malaman ang totoo? Oo. Oo, Jackson, mahal kita. Mahal na mahal. Pero noong mga panahong yon, hindi ako sigurado kung mahal mo ba talaga ako o isa lang sa mga laro mo, kaya nung nalaman kong buntis ako, inisip ko na baka hindi mo ako panagutan dahil hindi mo pa nalulubos ang buhay ng pagkabinata mo. Patawarin mo ako kung natakot ako, pero ang totoo, mahal na mahal kita, Jackson. Ikaw ang unang lalaki na minahal ko ng ganito. Sa narinig ni Jackson ay bahagya naman siyang napangiti. Yan ang matagal ko nang gustong marinig mula sa iyo, Adi. Sabi niya, at saka bigla na lamang lumuhod sa harapan ni Adi. Jackson, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Adi. Nagpunta na rin doon ang kanyang mga magulang. Adi, kaya ako kasama si Gail noon dahil nagpatulong ako sa kanya na pumili ng sinsing para sa'yo. Bala ko na sana mag-propose nun sa'yo kaso naudlot. Pero ngayon nandito na ako. Adi, mahal na mahal kita. Lalo pat magiging mga magulang na tayo. Ikaw ang gusto kong maging asawa at maging ina ng mga anak ko. Ikaw ang gusto kong mag-alaga sa akin kapag may sakit na ako. Ikaw ang gusto kong kasama, Adi. Kaya Adi, will you marry me? Naluluhang sambit ni Jackson. Tila hindi na nga pinag-isipan pa ni Adi ang kanyang isasagot. Jackson, oo. Oo, Jackson, mahal din kita. At ikaw lang din ang gusto ko makasama habang buhay. Kaya oo, papakasalan kita. Tinatanggap ko ang alok mo. Nakangiti niyang sabi habang lumuluha at saka pinatayo na ang binata. Tumayo ka na riyan. Madumi na tuloy ang pantalon mo. Sabi niya. Kahit madumi pa yan, wala akong pakialam. I love you, Adi. Please, huwag mo na ulit akong iiwan. Mahal na mahal kita. Wika naman ni Jackson at saka niyakap ang dalaga at hinalikan ito. Sa pagkakataong yon ay humarap na sila sa mag-asawa. Nay, Tay, si Jackson po. Siya po ang... Hindi na rin natapos pa ni Adi ang kanyang sasabihin dahil mabilis na itong naituloy ng kanyang ina. Oo, alam na namin anak. Sabi pa nila. Formal ko pong hinihingi ang kamay ng anak ninyo. Mahal na mahal ko po si Adi. Sabi naman ni Jackson sa mag-asawa. Sino ba naman kami para tutulan ng kaligayahan ng anak namin? At saka tingin naman namin ay mabuti kang tao para ibigin ng ganito ng aming anak na si Adi. Kaya oo, ibinibigay namin ang basbas ng iyong ama. Sa sinabing yun ng dalawa, ay umuko naman si Jackson at abot-abot ang pagpapasalamat sa dalawa. Salamat po, ma'am, sir. Ipinapangako ko po na mamahalin ko po si Adi at ang magiging anak namin at aalagaan at irerespeto. Maraming salamat po. Sabi ni Jackson at nagpasalamat na rin si Adi. Salamat po, Nay. Tay. Ilang linggo nga lang ang lumipas na ay naikasal na rin ang dalawa at naipagpatayo na nila ang mga magulang ni Adi ng negosyo. Doon na rin tumira si Adi sa Maynila kasama ni Jackson at tanggap na rin siya ng mga magulang nito.
lang sa channel na ito, Ate Jane TV. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Are you scared?